Anong balita mga pare ko Marami pa rin bumapatikos kay Anthony Edwards at malapit na ito mapaaway sa NBA circles sa kanya mga pinagsasabi nung isang linggo pa ito. Pero sunod-sunod na umaani siya ng pambabatikos at pamamalo mula pa yan sa mga veteran at NBA legends pa ha. Sinimulan niyan kay Isaiah Thomas ang reaksyon. Pagkatapos niyan ay sumunod naman dito si Magic Johnson at kahapon ito naman si Kevin Garnett ay binanatan itong si Anthony Edwards at hindi pa yan dyan nakaligtas at mga ilan media personalities. Nagsimula lahat ang mga sinabi ni Anthony Edwards. Wala daw mga skills mga players noong panahon ni Michael Jordan bukod sa kanya. Naagad naman ito sinagot ni Isaiah Thomas na mag-ingat siya sa mga sinasabi ng mga propaganda. Sinabi naman dito ni Magic Johnson na ayaw niya naman magresponde sa isang tao na wala namang kampyonato na kahit na isa. Matindi mga pare ko talagang na real talk siya dito. At kahapon bumanat naman itong si NBA legend na si Kevin Garnett. Ay isa na naman itong real talk patama kay Anthony Edwards para malaman niya ang katotohanan ng paglalaro sa panahon nila. Ang mga bumanat kay Edwards ay mga NBA champion. Kasama ito sa mga top NBA 75. Si Isaiah Thomas ay 2-time champion. Magic Johnson 5-time champion. At si Kevin Garnett ay 2008 NBA champion. Pero itong hirit ni Kevin Garnett ang pinakamakabuluhan dahil ni-real talk siya kung paano maglaro sila noong panahon nila. Ayon dito kay Kevin Garnett 20 years ago, hindi ka pwede maka-triple step back hindi kagaya ngayon. At kung titira daw ang mga taong panahon noon ay kinakailangan talaga itong pumasok dahil napakahirap gumawa ng tira. Dagdag pa dito ni Kevin Garnett ay efficient pa sila noong mga panahon nila. Sobrang hirap daw at talagang physical. Kaya kinakailangan pang baguhin ng NBA at ni Adam Silver ang mga rules at gumanda para makatira at para medyo gumanda ang movement sa opensa para mapataas dito ang scoring. Sa madaling salita ay sinasampal ni Kevin Garnett itong si Atman. Sa katotohanan kaya kayo nakaka-score ng mas madali at hindi lang dahil na mas magagaling kayo kundi dahil hindi na ganong kalakas ang depensa ngayon dahil na nga binago ang tawagan ng NBA. Dadako naman tayo sa susunod pag-uusapan. Meanwhile si Jason Tatum naman ay nasubukan ng maging teammate si LeBron James dito sa team ng USA at maraming inamin si Jason Tatum dito sa kanyang childhood idol ay nanglumo siya nung hindi siya nabigyan dito ng autograph ni LeBron noong bata pa siya. Best friend ng airpads niya itong si Larry Hughes ng teammates ni LeBron pero nagmamadali si LeBron kaya hindi siya napagbigyan ng autograph at ang susunod na revelation nito mga pare ko na ang kagustuhan nito na makapaglaro sa Lakers. Na-share ito ni Tatum nung naisulat niya ito sa kanyang essay noong siya ay nasa grade 4. Ang essay na ito ay mula pa noong 20 years ago. Sinabi niya dito at age 30 ay naglalaro siya sa Phoenix Suns ng 6 years at magtitake sa LA Lakers which will be Jason Tatum dream come true. Pero alam nyo mga pare ko ay mukhang malabo na maging mangyari ang mga pangarap na yan dahil franchise player na siya dito ng Boston Celtics at nakapag-champion pa itong taon. Ang mortal na kaaway at karibal ng LA Lakers sa history. Blasphemy ang mangyayari kapag ang superstar lumipat sa rival team. Pero baka someday kapag nasa twilight na ng karera ay pwede naman itong matupad. Marami naman sa mga legends na naglaro lang sa mga parehong prangkisa. Pero tanong ko lang mga pare ko kung gusto nyo pa ba siya sa LA Lakers? Dahil ang balita ang balak ng future sa Lakers na pagkatapos mag-retire si LeBron ay si Luka. Kung ibibigay din siya ng Mavericks. Tara pag-usapan natin yan sa comment section sa baba.